Kamusta mga kababayan? So, dun sa mga content creators na humihingi ng payo sa akin about sa pag-upload ng mga videos, lalo na sa YouTube kasi nawawalan na daw sila ng gana sa pag-upload ng kanilang mga videos sa YouTube at nagsishift na po sila sa Facebook kasi mas marami daw ang views sa Facebook as compared sa YouTube. So, una, depende po kasi yan sa content na inilalabas ninyo. So, kung ang content nyo naman ay meaningful, nakaka-relate yung inyong mga viewers, ay papanoorin kayo. Regardless kung saan kayo mag-upload, whether sa Facebook yan or sa YouTube. As long as meron silang benepisyong makukuha sa inyong mga ina-upload na videos. Okay, it can either be entertaining, educational, fun, or whatever na merong relate sa kanilang buhay, di ba? So, sa YouTube kasi mas malaki ang kita sa YouTube as compared sa Facebook. Kasi eto, papakita ko sa inyo para meron tayong reference, para hindi lang ako nagsasabi ng base sa mga naririnig ko, kinopya ko lang ito. Hindi ko po kinopya to, mga kababayan, pakita ko sa inyo. Kasi ito yung result ng aking mga videos. Alam nyo po, sa Facebook, yung 1 million, ipakita ko sa screen ha, itong 1 million views, 1,143,000 views ng isa kong video, alam nyo po ba kung magkano ang kinita ko? Do sa 1,143,000 na views, $11.81. As compared, eto po ha, pakita ko sa inyo, sa YouTube. Sa YouTube, yung 1,000 views ko ay ito, $4.40. Sipin nyo po yun, 1,000 views lang yun ha. Ngayon, magtingin pa tayo ng iba kong mga videos dito. So, tingnan ko lang yung medyo malaki-laki natin na views. Ito, 14,000 views do sa aking YouTube. Ang kinita ko po, $73.14. Isipin nyo yun. 14,000, i-compared mo, 1,143,000 views sa Facebook, ang kinita ko lang ay $11. So, kaya doon sa mga kababayan natin na parang nag-shift sa ibang platform, and okay, nakakakuha kayo doon ng maraming views, halimbawa sa Facebook, pero malaki ba ang kinikita nyo sa Facebook as compared sa YouTube? Kaya ako po, hindi pa rin ako nawawalan ng gana na mag-upload ng mga videos. Kasi kahit kukunti ang views oh, less than 1,000 to, yung 500 views mo, may $2 ka. Eh, as compared naman po, dun sa Facebook, 'di ba? Na $11, 1 million. Eh, ang hirap po na makakuha ng 1 million views sa Facebook. Not unless talagang ikaw ay katulad ng mga malalaking vloggers. So, at yung content mo is talagang consistent ka sa content mo, so maaari kumita ka ng malaki dun. Pero kung halimbawa, gusto mo pa rin kumita sa ibang platform, I would suggest dito sa YouTube. Kasi malaki po ang kikitain nyo sa YouTube eh. Kaya, kumbaga, mag-post pa rin kayo sa YouTube. Kung makakapag-post kayo ng daily sa YouTube, mag-post po kayo ng mga videos. Kaya kahit kokonti po ang views nyo sa YouTube, pag in-accumulate yan, halimbawa masipag ka talaga na gumawa ng content araw-araw na mag-upload ka sa YouTube, eh, yung pakonti-konti, naiipon po yan. Dumarami din po yan. So, mag-upload ka sa YouTube, and then kung gusto mo sa Facebook, mag-upload ka rin sa Facebook. Kaya ang ginagawa ko po, dalawang platform. And kahit po dun sa TikTok, kasi dito po sa Canada, wala pong kinikita sa TikTok. Not unless merong kang sponsorship, eh, kikita ka din doon, di ba? Pwede mo ring gamitin lang yon para at least ma-discover yung iba mo pa mga platforms. Kasi pwede mong i-announce doon, okay, meron din po akong YouTube, meron din po akong Facebook. So, kahit pa paano, matutulungan yung iba mong mga platforms
kung halimbawa mag-explode ka sa isang platform. Kaya mas maganda may multiple kang platforms na gagamitin. Gamitin mo yun kasi lahat. Pwede kang mag-cross-post as long as. Kasi ang ginagawa ko po, minsan yung in-upload ko sa Facebook, ina-upload ko rin po as short sa YouTube. Ang kailangan mo lang i-upload ay yung raw file mo. So, kung halimbawa, nag-edit ka and then sinave mo, ngayon yung sinave mong video, yun yung i-upload mo rin doon. Hindi yung, halimbawa, nag-post ka sa Facebook, ida-download mo yun sa Facebook, tapos i-upload mo sa YouTube. Maaaring makopyright ka nun. Pero kung ang gagamitin mo is yung mismong raw file ng video mo, tapos siguro pag i-pinost mo sa YouTube, ay lagyan mo ng konting music na gamit yung YouTube Music. So yung kanilang talagang nada-download na music from YouTube, or kung sa short meron din namang meron na po dong music na pwede nyong gamitin. So yun po yung gamitin yung music. And pag sa Facebook naman, gamitin nyo yung sa Meta Sound Collection na Facebook, or yung pag sa Reels, edi yung Reels na music. So, ganun po yung ginagawa ko para at least dalawang platform ginagamit ko, gamit yung raw file ko, and ina-upload ko rin po yun sa TikTok. So, upload ko sa TikTok, I'll be using the music of TikTok para talagang original siya. Original siya for TikTok, original siya for YouTube, original siya for Facebook. So, gamitin nyo po yung mga platform na yon. And then sa Facebook din po kasi, pwede nyong automatically, pag in-upload nyo sa Facebook, diretso sa Instagram nyo. So, para at least, meron kang multiple source, diba? So, ganun po. Wag po kayong, kumbaga, kung ako lang, ang tatanungin ninyo, I would say, utilize those platforms. Kung halimbawa, ang talagang gusto mo rin naman na kumita sa mga platforms na yan, edi gamitin mo lahat. Diba? Kasi, kahit pa paano, aminin po natin, at least, meron kang na-generate na extra income dyan. Kasi pwede mo talaga actually gawing part-time yung pagiging content creator eh. At saka hindi lang dyan, pag nakilala ka sa different platforms, may makaka-discover at may makaka-discover sa inyo. Kasi kahit ngayon po, may mga kumokontak po sa akin na mga local na mga businesses dito sa Edmonton para i-promote yung kanilang businesses, yung mga concerts, mga events. So, yun po, kahit papaano, nakikilala ka. Diba? Nakikilala ka ng community mo. At least, yung community yun, magiging organic at solid na followers or subscriber mo. Kaya, i-utilize po natin, gamitin po natin yung iba't ibang platforms, whether YouTube yan, whether Facebook yan, whether yan ay TikTok, or Instagram, at kung ano-ano pa mga platforms dyan, kasi yun lang po yung 4 na major na ginagamit kong platforms. And yun nga, kahit pa maliit ang views mo sa YouTube, wag po kayong mawalan ng gana or ma-discourage kayo kasi malaki pa rin ang kikitain nyo sa YouTube po. Sa Facebook, kahit pa sabihin natin konti ang kinikita natin dyan, meron pa din. Diba? Konti, pero meron pa din. And at the same time, yung inyong pagiging content creator ay nadidiscover po kayo ng mga iba't ibang mga tao na baka in the future ay kailanganin ang service mo bilang content creator. So sana po itong video ito ay nakatulong sa inyo dun sa mga naghahanap ng kahit papaano konting motivation para magpatuloy sila sa pagiging content creator. And good luck po sa inyo.